Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. So maraming salamat po sa katuwang natin ngayong umaga dito sa ating devotion, si Brother Dennis and Sister Leoncia. So maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At hello po kay Susana, Young, Clyron, Ann, Annalisa, Dorley, Capistrano family na sumusubaybay po dito sa ating channel. I hope malaking pagpapala po ito sa inyo. Now, tuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa in God's perfect time. Yung Diyos po merong perfect time. Hindi maaga, hindi late, perfect time. At yun po yung kailangan nating antayin at panampalatayahan. Now, yung talata po na mapapag-usapan natin ngayon, tatalakayin natin ngayong umaga ay magmumula po sa Genesis chapter 12, verse 1 and 2. Now, ito po ay patungkol po sa pagtawag ng Diyos kay Abraham. Sabi po rito sa mga talatang ito, "The Lord had said to Abram, Go from your country, your people, and your father's household, to the land I will show you." Sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Now, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, ito po yung pinakauna. God called Abraham to walk by faith. Si Abraham po, tinawag ng Diyos mula sa kanyang bayan, kanyang bansa, upang maglakbay ng may pananampalataya. Hindi sa nakikita, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, si Abraham po, during this time, marahil nakita niya tong ziggurat na to. No? Pag pumunta ka sa Iraq, makikita mo tong ziggurat of Ur. So, most likely, no? Ito yung mundong ginagalawan ni Abraham. Baka ito yung normal niya nakikita everyday. So, mula po rito sa Ur, dito sa lugar na ito sa Iraq, tinawag siya ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya, iwan mo tong lugar na to. Pamilya mo, mga kamag-anak mo, itong lupain mo, tapos maglakbay ka. By faith yon. Hindi niya nga alam kung saan siya pupunta eh. Sabi ng Diyos sa kanya, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. So mula rito sa lugar na ito, si Abraham, pinaglakbay ng Diyos. Sabi niya, iwan mo lahat ng meron ka. Punta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Anong ibig sabihin po nito? Abraham, manampalataya ka sa akin. I know your destination. I know your future. I know where I'm leading you. You just have to walk by faith. So, God called Abraham to walk by faith. That's number 1. Number 2 po, ayon sa mga talatang ito, God promised Abraham that he will be blessed greatly. Ito po ay pinapanampalatayahan lang ni Abraham. Wala po, laway lang po ito mula sa Diyos. Talagang dahil galing sa Diyos to, pinapanampalatayahan ni Abraham kahit walang ebidensya na gagawin talaga ng Diyos. It's walking by faith. So sabi ng Panginoon dito, gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. God promised Abraham that he will be blessed greatly. Yung blessing po ni Abraham na yan, marami po yan, no? That includes land. Bibigyan kita ng lupain. Yung lupain at kung saan titira ang bansang manggagaling sa'yo. It includes wealth, kayamanan. Kaya po ito si Abraham, pinagyaman talaga ng Diyos eh. Nag-acquire siya ng maraming kayamanan. Noong unang panahon, ang sukatan ng kayamanan ay dami ng iyong alipin, dami ng iyong mga hayop, no? Tupa, kamelyo, kambing, mga baka. Lahat po yun binigay ng Diyos kay Abraham. Napakayaman ni Abraham noong mga panahon na yon. So, sabi niya, ikaw ay aking pagpapalain. God promised Abraham that he will be blessed greatly. So, si Abraham nandito pa lang sa Mesopotamia or dito sa Iraq noong panahon na yon. Sabi ng Diyos sa kanya, Abraham, walk by faith. Trust me. I will bless you greatly. Now, pangatlo po, na makikita natin sa talatang ito. Bakit i-bless si Abraham? Bakit pagpapalain si Abraham? Bakit gagawin ng Diyos na
dakila yung pangalan ni Abraham? Sabi niya rito, at ikaw ay magiging isang pagpapala. So, kaya pala merong blessing, kaya pala i-bless ng Diyos si Abraham. Kasi gusto ng Diyos, sa pamamagitan ni Abraham, mapagpala yung marami. And actually, nag-expand pa to mas nagkaroon to ng clarity. Mula sa lahi ni Abraham, ipapanganak ang Mesaya. At sa pamamagitan ng Mesaya na galing kay Abraham, pagpapalain lahat ng mga bansa. Napakaganda po ng ng katuruan na yan sa Biblia. Kaya sabi ko nga, crucial ito Itong mga talatang ito hanggang sa mga susunod pa na mga chapters. Mas maunawaan natin yung Biblia. Kasi mula rito sa Abrahamic blessing na ito, manggagaling yung Mesaya. At yung Mesaya na yun, sa pamamagitan ng Mesaya, pagpapalain lahat ng mga bansa. At ikaw at ako ay kabilang sa pagpapala ng Diyos. Pinagpala tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Abraham at ng Mesaya na galing kay Abraham. At tayo po, yung unang pagpapala, according sa Book of Acts na tinanggap natin, ay pagpapala ng paglilinis. Yung pagbabago sa atin, yung pagliligtas sa atin, yung pagtalikod natin sa ating mga kasalanan. Yan po yung unang pagpapala na tinanggap natin mula sa Panginoong Hesukristo. So, God used Abraham as a channel of God's blessing. Now, pang-apat po, ito po yung mahirap para sa marami na, Sabi dito, God fulfilled His promises to Abraham over a long period of waiting. Yung Diyos po, tinupad niya yung pangako niya kay Abraham over a long period of waiting. Ang haba po ng pag-aantay. Actually, sabi nga rito sa mga talatang ito, gagawin kitang isang malaking bansa, pero si Abraham walang anak. Matanda na si Abraham noong mga panahon na ito. At pag tinignan yung mga sumusunod na mga chapters, ang tagapagmana na nga lang ni Abraham ay si Eliezer, yung kanyang alipin na pinanganak sa kanyang tahanan. Sabi niya, paano matutupad sa akin yan? Wala naman akong anak. Ang haba ng waiting period bago matanda na si Abraham tsaka si Sarah nung pinanganak si Isaac. And later on, nung napunta sila sabi ng Diyos sa kanila, bago yan maging isang malaking bansa, or maging malaking bansa yan, mula doon sa pagkaalipin sa Ehipto for 400 years. 400 years pa yung lilipas bago sila maging isang malaking bansa at bago pa nila ma-occupy yung lupang pangako. Yung lupang pangako kay Abraham. Ilang taon yun? Hundreds and hundreds of years of waiting. Patay na si Abraham. And by the way, mga kapatid, pag tayo nananalangin, huwag nating isipin na ang sagot ng Diyos laging within our lifetime. Naalala ko yung nanay ko, syempre bago mamatay yung nanay ko, namatay siya sa cancer, 6 years old ako noon. And I believe, araw-araw niya kami pinagpipray, kasi yung nakikita ko, pinagpipray niya kami araw-araw bago siya mamatay. Now, yung sagot ng Diyos sa kanyang panalangin hanggang ngayon, tinutupad ng Diyos. Matagal nang patay yung nanay ko, So sa mga panalangin natin, when we pray for our family members, when we pray for our loved ones, isipin natin, hindi yan pang 1 taon lang yung sagot ng Diyos sa yung panalangin. Pwedeng after 20 years, or pwedeng pang matagalan, pang lifetime yung sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Sometimes merong long period of waiting. Now, kung meron kang hiningi sa Panginoon, meron kang pinagpipray na malinaw sa conviction mo na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Sometimes, hindi yan immediately matatanggap mo. Sometimes, it includes a long period of waiting. So, ganun din po kay Abraham. Hundreds and hundreds of years, patay na si Abraham nung naging isa siyang malaking bansa. And I think that's understandable, Kasi malaking bansa, so maraming salinlahi po iyon. Now, ano po yung application natin sa pinag-aaralan natin ngayong umaga? Number 1 po, let's walk by faith, not by sight. Yung Christian life po, ito po ay paglalakbay ng may pananampalataya. Na hindi tayo umaasa sa nakikita ng mata. Kasi po yung nakikita ng mata, ano po yan? Evidence-based. Ibig sabihin, to see is to believe. Sige nga, gawin mo muna to, Lord. Pag nakita ko nga yan na maganda yung plano mo sa buhay ko, na merong direksyon ako bilang isang Kristiyano, tsaka ako susunod sa inyo. Hindi po ganun yon.
We walk by faith. Alam natin na may plano ang Diyos. Alam natin na may destination ng Diyos. Merong pinagdadalhan sa atin ng Diyos. Inaakay tayo ng Diyos patungo dun sa kanyang napakagandang plano. Hindi natin nakikita yon, but we walk by faith. Nananampalataya tayo sa Diyos. Kagaya ni Abraham, nananampalataya tayo sa Diyos na yung Diyos merong pagdadalhan sa atin. Merong lugar na ituturo sa atin yung Diyos. Now, pangalawa po, believe that God will bless us in Christ. Manampalataya po tayo na pagpapalain tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, yung Messiah na galing kay Abraham. Sa pamamagitan ng Messiah, pagpapalain lahat ng mga bansa. Now, kasama po tayo dito. At actually, pinag-uusapan namin nakaraan, no? Sa isang house churches namin. Sabi ko sa kanila, alam nyo, mga kapatid, wala namang blessing ang Diyos na ipagkakait sa atin eh. Ang problema lang, ano yung kaya nating i-handle? Sometimes kasi yung blessing ng Diyos, pag tinanggap natin, minsan nakakalimutan natin yung Diyos. Parang yung Israel, pag pinagyayaman sila ng Diyos, pinagpapala sila ng Diyos, may katahimikan, kapayapaan, kaunlaran, nakakalimutan na nila yung Diyos. Kaya minsan, yung promotion, trabaho, negosyo, imbis na mapalapit tayo sa Diyos, napapalayo pa tayo sa Diyos. So, isang katunayan lang yan na minsan hindi talaga natin ma-handle yung blessings ng Diyos. Kailangan pa nating maging perfect. Kailan tayo magiging perfect? Sa resurrection, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, para talaga ibuhos sa atin ng Diyos yung kanyang pagpapala. Isipin niyo po, sabi ng Biblia, kung anong pagmamay-ari ng Panginoong Jesucristo, magiging pagmamay-ari mo din. Ibig sabihin, Jesus owns the whole of creation. Ikaw, pagmamay-ari mo rin yung buong creation kasi tayo'y kapwa tagapagmana ni Kristo. Kaya wala talagang pinagkakait sa atin ng Diyos. Ang problema, sa panahon natin ngayon na tayo makasalanan pa, hindi pa tayo perfect, hindi natin ma-handle yung blessings ng Diyos. Kaya magandang panalangin natin na, Lord, increase niyo po yung capacity ko na ma-handle yung inyong mga pagpapala. Both material and spiritual. So, believe that God will bless us in Christ. Kung hindi man ngayon, in the future, pag naging perfect tayo, doon talaga mararanasan mo yung buhos na blessing ng Diyos sa atin. Number 3 po, be willing to become channel of God's blessings. Now, kaya po tayo pinagpapala ng Diyos, ang isang purpose po niyan, para yung pagpapala na tinatanggap natin, maging pagpapala sa iba. At lahat ng ito ay mauwi sa kapurihan at pagtatanyag, pagtataas ng pangalan ng ating Diyos. So, kung ikaw ay nananalangin na, Lord, pagpalain niyo po ako, kagaya ni Abraham, dapat ang attitude mo rin, Lord, I need to be ready to be a blessing to many people, to the people around me, especially to the expansion of the kingdom of God. Pag mayroong mga gawain sa church ninyo na talagang doon nag-e-expand ang kaharian ng Diyos, give, no? Tumulong ka ron, magpagamit ka ron, mag-serve ka sa pamamagitan ng mga ganong paglilingkod sa Diyos. So, believe that God will bless us in Christ. Yung blessing, madali lang yun eh. Ang mahirap doon yung willingness na tayo naman yung magiging blessing. Minsan nga, bless ka ng Lord ng 100, yung ikasampung bahagi, hindi mo pa maibigay, di ba? Yun yung mga minsan nasusukat doon yung ating willingness to become channel of God's blessings. So, tandaan po natin, pag humingi ka ng pagpapala sa Diyos, maging handa ka rin na maging pagpapala sa iba. Number 4 po, let's wait for God to fulfill His promises. Magtiwala tayo, magantay tayo sa Diyos, natutuparin niya yung kanyang mga pangako. Now, may mga principles po sa Bible na pwede nating i-claim as God's promises to us. Now, kung matibay yung conviction natin, tama yung interpretation natin ng mga talata sa Biblia, kiniklaim natin yung mga pangako ng Diyos para sa atin, wait for God. He will fulfill what He promised. So, ilan lamang po ito sa ating mga application mula sa mga talatang ito para po sa ating discussion. Why should we not separate being blessed from being a blessing? Bakit hindi natin pwedeng paghiwalayin yung pinagpapala ka ng Diyos at sa pagiging pagpapala mo naman sa iba?
Bakit hindi sila pwedeng paghiwalayan? Discuss po natin ito sa ating mga discussion group. At para po sa ating panalangin, Father, thank you because I became part of Abrahamic blessings through Jesus Christ. Please increase my capacity to handle your blessings. Make me a blessing, most especially for the expansion of your kingdom here on earth. Lord, teach me to wait for you until you complete your purpose in me in this world. In Jesus' name. Kung may natutunan po kayo sa devotion natin, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion. See you po.